Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga armas at pampasabog ng NPA nasamsam sa Bagao, Cagayan. Mga biktima ng lindol sa Region 12 muling binisita ni PBBM. 278 million pesos na fund assistance ipinagkaloob sa apektadong LGUs. Presyo ng langis posibleng bumalik sa dati sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw, Hunyo 16. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubre ng Police Regional Office 2 o PRO2 ang isang arms cache sa isinagawang combat operation sa Barangay Karupian, Bagao, Cagayan noong Hunyo 14. Ayon sa ulat, natagpuan ang mga kagamitang pandigma sa isang dating encampment ng Communist Terrorist Group o CTG matapos magbigay ng impormasyon ng isang dating rebelde na sumuko sa pamahalaan. Kabilang sa mga nakumpiska ang mga bala, granada, improvised anti-tank mine, mga magazine, blasting cups, at iba pang kagamitang militar. Agad na isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad ang mga na-recover na pampasabog habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muling bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Region 12 kahapon, eksaktong isang linggo mula nang naganap ang sakuna. Bukod sa aerial inspection sa Glan Sarangani at pakikipagpulong sa mga evacuee, nagkaloob din ang pamahalaan ng 20 milyong pisong ayuda sa lokal na pamahalaan ng Glan, habang namahagi ang DSWD ng food packs, hot meals at 5,000 pesos na tulong pinansyal sa 453 na benepisyaryo. Binisita rin ng Pangulo ang Malapatan National High School at ang Sapu Masla Bridge na napinsala ng lindo. Gayon din ang Sarangani Provincial Hospital sa Alabel, kung saan pansamantalang inilagay sa mga tolda ang mga pasyente. Pagbalik sa General Santos City, ipinagkaloob ng Pangulo ang 11 patient transport vehicles at kabuuang 278 milyong pisong Socio-Civic Project Fund Assistance para sa mga apektadong lokal na pamahalaan upang suportahan ang kanilang programa sa rehabilitasyon. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 65 ang nasawi, 36 ang nawawala, at halos 1,400 ang nasugatan dahil sa lindo. Posibleng bumalik sa antas bago ang tensyon sa Middle East ang presyo ng langis sa bansa sa loob ng 6 hanggang 12 buwan kung tuluyang magkasundo ang Estados Unidos at Iran upang wakasan ang sigalo. Ayon sa Department of Energy, makatutulong ang inaasahang kasunduan at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz upang maibalik ang normal na supply ng langis sa pandaigdigang merkado. Gayunman, sinabi ng DOE na hindi agad mararamdaman ng mga motorista ang malaking pagbaba ng presyo dahil kailangan munang maibalik ang mga naantalang supply chain na naapektuhan ng digmaan. Samantala, simula ngayong araw, ipinatupad ang rollback sa presyo ng diesel na bababa ng 3 pesos and 71 centavos kada litro, habang nagmura rin ng kerosene ng 50 centavos kada litro. Tumaas naman ng 1 peso and 68 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you.